Good morning everyone! Bati ni Francine nang pumasok siya sa kusina. Good morning baby! Bati ko naman sa kanya. Yumakap naman siya sa akin at humalik sa pisngi ko. Ganon rin siya sa lolo at lola niya. Where's kuya? Tanong ko. Upstairs, on his phone. Sagot niya nang umupo siya sa upuan at tumingin sa mga pagkain nakahain sa mesa. Kenneth! Sigaw ko at pumasok naman si Cello. Don't bother. That boy is glued on his phone. Saad naman ni Cello pagkatapos niya kaming batiin. Ay, okay, I'm going upstairs. Nang bigla namang pumasok si Kenneth sa kusina. I'm here. Saad niya. At nakita kong natutuwa pa siya nang umupo siya sa upuan niya. Someone wake up on the right side of the bed this morning? Tanong ko at nginitian niya lang ako. I bet it's Sophia. Saad ni Francine. Shut up. Sagot naman ni Kenneth sa kanya. Don't talk to your sister like that. Saad naman ni Cello. Napailing na lamang si Papa. Ay nako, hindi talaga kumpleto ang agahan kapag walang ganito. Ani ni Papa at uminom siya ng kape. Hurry up guys! Sigaw ni Cello sa kanila nang lumabas na kami ng bahay at naghahanda na para umuwi. Mag-iingat kayo sa daan ha? Paalala ni Mama sa amin. Binigyan pa niya kami ng pagkain na nakalagay sa Tupperwares. We will, Ma. Sagot naman ni Cello. Kenneth. Tawag ni Papa. Pa? Yung tungkol kagabi. Paalala niya. Ako na ang bahala doon pa. Sagot ko naman sa kanya. What about last night? Tanong ni Cello. I'll tell you when we get home. Sagot ko sa kanya dahil nakita kong palabas na yung dalawa. Thank you Lolo, Lola. Saad naman ni Francine sa kanila at yumakap at humalik siya sa kanila. Pati na rin si Kenneth. Saka sila sumakay sa loob ng kotse. Alis na po kami, Ma, Pa. Nagpaalam na kami ni Cello at sumakay na rin ng kotse at nag-drive na pauwi sa kondo. Did you guys bring your stuff? Tanong ni Cello sa kanila. Yes, Mom. Sagot nilang dalawa. At napansin ko naman na panay ang tingin sa akin ni Kenneth. Something wrong, son? Nothing, Dad. Sagot nito. Pagdating namin sa gate ng building, binati agad kami ni Mang Henry, yung head security ng building. Good morning, sir, ma'am. Bati niya sa amin. Good morning po, Mang Henry. Ano pong bago? Tanong ko sa kanya. Wala po, same pa rin po, sir. Sige po, Mang Henry. Sige, sir, ingat po kayo. At pinasok ko na sa loob ang kotse at pinarada to sa parking space namin. Umakyat na kami sa itaas at pagpasok namin sa kondo, niyaya ko si Cello sa kwarto namin. Babe, it's too early. The pawns are still awake. Saad niya kaya natawa na lang ako. Ew! You guys are nasty as always. Saad ni Francine. Sabay takbo sa kwarto niya. I'm going in my room. Paalam ni Kenneth dahil narinig naming tumunog ang phone niya. You'd better bring that girl in here this Saturday. Yes, Mom. Sagot niya at pumunta na siya sa kwarto niya. Habang kami naman ni Cello ay sa kwarto namin. Do you really miss me that much, baby? Pilyang tanong niya nung nasa loob na kami ng kwarto.
Seriously, babe, we need to talk. Ani ko sa kanya dahil kanina pa to yakap ng yakap sa akin. Just talking or... No, babe, this is serious. Babe, stop! Saad ko sa kanya dahil tinatanggal na niya ang botones ng polo ko. What? Inis niyang tanong. Si Aldwin. Pangalan pa lang ay napatigil na siya at parang napako sa kinauupuan niya. Kita kong naging seryoso na rin ang kanyang muka. Kaya sinabi ko na agad sa kanya ang binalita ni Ninong sa amin ni Papa kagabi. Delikado tayo. Saad ko. We need to do the checklist. Saad niya. Yes, I'm doing that later. No, I want you to do it now. Sagot naman niya. Kaya agad akong tumayo at kinuha ang checklist sa loob ng drawer namin. I'm going. Paalam ko sa kanya at sumunod siya sa akin palabas ng kwarto. Naghiwalay kami ng lakad. Siya papunta sa gym habang ako naman ay palabas ng kondo para pumunta sa rooftop. Hapon na nung masiguro namin na nasunod namin ang nakasulat sa listahan namin. At pagkatapos namin i-check ang buong kondo, naupo kami sa sofa at kalmado kaming nanood ng TV para hindi magtaka ang aming mga anak. Holiday kasi ngayon kaya walang pasok at nasa kondo lang kami. Dad, can we go somewhere? Saad ni Francina dahil bored na siya. Nagkatinginan kami ni Cello bago siya sumagot. No baby. Mommy and Daddy are tired. Nakita naming nainis lang si Francina. It's boring in here. Saad naman niya. Why don't you go play with your dolls? Dad, I'm a lady now. And ladies don't play with dolls anymore. Natawa naman si Cello. Well, what do ladies do? Tanong ko sa kanya. Go to the mall. No. Sagot ni Cello. But Mom. What did I say? No buts. Saad ni Cello sa kanya. Kaya umalis si Francine at pumasok na lamang sa kwarto niya. Dad. Tawag sa akin ni Kenneth. Yes, anak. Pwede ho ba akong pumunta kina Jigs? Tanong niya. No. Agad na sagot ni Cello sa kanya. But Mom, may project kaming dapat tapusin. When I said no, that means no. Ain't it? Mahinang saad niya. What did you say? Tanong ni Cello sa kanya. Nothing. I'm sorry. At pumasok na siya sa kanyang kwarto. Sasamahan ko na lang siya kina Jigs. Saad ko kay Cello. At tumingin siya sa akin. At sa pinto ng kwarto ni Kenneth. Fine. Be home before dark. Saad niya. Come on, babe. Saad ko sa kanya. Dahil mag-alas 4 na kasi ng hapon. Fine. Be home when they're done. Saad niya. Kaya napangiti ako at hinalikan ko siya sa pisngi. Kenneth, magbihis ka na. Sasamahan kita kina Jigs. Talaga, Dad? Thanks. At nagmamadali na itong nagpalit ng damit at kinuha ang kanyang bag. Pagkatapos namin magpaalam ay bumaba na kami at sumakay sa kotse. Thanks, Dad. Saad niya nung nasa daan na kami at nginitian ko lang siya. Dad? Yeah? Do I need to worry? Saan naman?
sa narinig ko kagabi. Paalala niya. Kaya hininto ko yung kotse sa harap ng bahay nila Jigs at hinarap ko siya. Son, kaya nga nandito kami ng mami mo para hindi na kayo mag-worry ni Francine. Saad ko sa kanya at napaisip siya. Paano kung... Don't think too much about it. That's why we are here. Besides, a father's job is to protect his children. Dagdag ko pa. Kaya napangiti siya at yumakap sa akin. Thank you, Dad. No worries. Sagot ko at lumabas na kami ng kotse. At kumatok na sa pinto ni na Jigs. Saglit na tumingin sa akin ang anak ko at ngumiti siya. Kaya nginitian ko rin ito. Hey! Bati ni Jigs sa akin nung pinagbuksan niya na kami ng pinto. Jigs, dala ko yung materials para sa project natin. Great! Tuloy po kayo, Tito Kenneth. Good afternoon po. Bati ni Jigs. Good afternoon too, Jigs. Kenneth, how are you? Tanong ng nanay ni Jigs na si Mildred nung nasa sala na kami. Good afternoon po, tita. Bati ng anak ko sa kanya. Oh, I meant your dad. Natawa siya at narinig kong natawa rin ng mahina si Jigs. Sorry, Kenneth. How are you? Tanong ni tita kay daddy. I'm fine. Sinamahan ko lang si Kenneth. It's good that you're here. I was baking mango cake this morning. Do you want a slice? Saad ni Tita Mildred sa kanya. Napatingin ako kay Jigs at nakita kong gumulong ang kanyang mga mata. Kenneth, let's go in my room. Yaya ni Jigs sa akin. Dad, tawag ko sa kanya. Go ahead. At sumunod na ako kay Jigs. Nakita ko namang sumunod si Daddy kay Tita Mildred sa kusina. What's wrong? Tanong ko kay Jigs. Dahil nakita kong parang naiinis siya. Yung mami ko, Kenneth, alam mo na. Matagal na kasing byuda si Tita Mildred at halata sa mga kilos nito ang pang-aakit niya kay Daddy. Bakit mo nga ba kasama ang Daddy mo? Ayaw kasing pumayag ni Mami na pumunta ako rito. Kung hindi lang dahil kay Daddy, hindi ako makakapunta ngayon dito. Paliwanag ko sa kanya. Ano ba naman yan eh? Saad niya. Kaya inakbayan ko na lang siya at sinabing, Don't worry, believe in my dad. Kilala mo rin si Mami Chelo, di ba? Napaisip naman to at ngumiti. Sino bang hindi nakakakilala sa halimaw mong nanay? Saad na kaya natawa kami pareho. Halika na, gawin na natin to kasi sandali lang kami dito. At kinuha niya na yung ibang materials sa project namin. At sinimulan na namin itong trabahuin. Makalipas ang ilang oras, gusto mo munang mag-break? Tanong ni Jigs nung malapit na naming matapos ang volcano project namin. Sure, nagugutom na rin ako. Saad ko sa kanya. Kaya lumabas kami ng kwarto at pumunta sa kusina. Hey guys, bati ni Daddy sa amin. Nung pumasok kami sa kusina at nakita ko namang naguhugas ng pinggan si Tita Mildred. Mom, meron pa bang cake? Tanong ni Jigs sa kanya. Nasa ref. O teka, maupo lang kayo at ako nang kukuha. Saad niya habang nakangiti at nakatingin kay Daddy. Kaya nang umupo ako sa tabi niya, siniko ko ito. At napatingin siya sa akin. Ken, gusto mo pa ba ng isang slice? Tanong niya kay Daddy.
Ano, but thanks. Malapit na rin kasi kaming mag-dinner. Sagot ni Daddy sa kanya. Oh, come on, Ken. Sad pa ni Tita Mildred. Mom! Singit ni Jigs dahil nahihiya na siya at hindi makatingin sa amin. It's okay, salamat na lang. Sad ni Daddy sa kanya. Kenneth, malapit na ba kayong matapos? Konti na lang, Dad, at matatapos na kami. Opo, Tito. Yung solution na lang po ang ilalagay namin at matatapos na kami. Okay, do you guys need help? Tanong ni Daddy sa amin. Actually, Tito, yes po. Kailangan namin ng tulong mo. Sabay kindat ni Jig sa akin. Kaya natawa na lang ako. Pagkatapos naming mag-snacks, ay bumalik na kami sa kwarto. Nakasama na si Daddy. Wow, volcano project. Sad niya nung makita niya ito. Sa science project namin to, Dad. Ani ko sa kanya. Mount Pinatubo ang project namin, Tito. At kung pumutok ito, as planned, sabay tingin ni Jig sa akin. Makakakuha kami ng mataas na grado. Oh, so what do you guys want me to do? Tanong ni Daddy. At nagkatinginan kami ni Jigs. At sabay naming sinabing, just sitting there and shut up. At nakita naming napangangalang si Daddy. Do you guys need my help too, Ken? Biglang sulpot ni Tita Mildred habang nakatingin ito kay Daddy. No. Sabay naming saad ni Jigs. At doon, nakuha na ni Daddy ang hint namin sa kanya. And after half an hour, finally, sad ko nung matapos na kami. Tapos na? Tanong ni Daddy sa amin. Opo. Sagot ni Jigs. At niligpit na namin ang gamit namin. At inilagay ko na rin sa bag ko ang mga gamit ko. Ano, ikaw na magdadala nito bukas? Tanong ko kay Jigs. Ano ka? Tayo. Sagot naman niya. Dadaanan ka na lang namin dito bukas. Tanong ko naman sa kanya. Oo. Sagot niya. Kenneth, dapat maaga tayo kasi papasok na rin kami bukas ng mami mo. Opo, Dad. Sagot ko at lumabas na kami ng kwarto ni Jigs. Nakita naman namin nakaupo sa sofa si Tita Mildred. Mil, tutuloy na kami. Paalam ni Daddy sa kanya. At agad naman siyang tumayo para lumapit kay Daddy. At parang nagdadalawang isip pa siya kung yayakap ba siya kay Daddy. Tita, alis na po kami. O Jigs, bukas Oo. Sagot naman nito. At biglang yumakap si Tita Mildred kay Daddy. At humalik pa ito sa pisngi niya. Bye, Ken. Nagulat kaming dalawa ni Daddy. Sige Mil, alis na kami. Saad ni Daddy. Dahil hindi pa rin bumibitaw si Tita Mildred sa kanya. Ay, sorry. At nakita kong kinagat pa ang ibabang labi niya. At tila inaakit talaga si Daddy. Tito Kenneth, mag-iingat po kayo sa daan Ani naman ni Jigs. At dumaan siya sa pagitan ni na Daddy at Tita Mildred. Tara na, Dad. Yaya ko sa kanya. Ingat kayo sa daan Ken? Saad niya. Kaya hinila ko na si Daddy papunta sa kotse dahil magdidilim na rin. Baka suntok at sipa pa ang abutin namin pagdating sa bahay pag late na kaming nakauwi. Parang nag-enjoy ka doon, Dad Biro ko sa kanya nang nasa biyahe na kami. Ha? Natawa lang siya. Halatang gusto ka ni Tita Mildred.
Ganun lang siguro siya. At napansin kong ngumiti ito. Dad ha? Sabi ko sa kanya at tumingin siya sa akin. Don't put any malice on it, third. At natawa na lang ako. Pagdating namin sa kondo, binati agad kami ni Francine at niyaya kami sa kusina para maghapunan na. Pagkatapos ay nagpaalam na akong papasok sa kwarto dahil may gagawin pa akong assignments. Kenneth! Tawag ni Mami. Ma'am? Sabay hawak niya sa tenga ko at inangat ito. Aw, Ma'am! How many times have I told you to do your homework days ahead of time? Galit niyang paalala sa akin. We had a party, tapos nag-sleep over tayo kina Lolo Rudy. Stop making excuses. Sabay bitaw sa tenga ko. Napahimas na lang ako sa aking tenga. Babe, gagawin naman niya yung homework niya. Right, son? Tumingin sa akin si Daddy, kaya tumango ako. See? You are always defending him. The next time he will do this, I'm going to kick both of your asses. Banta ni Mami sa amin ni Daddy at umalis na siya. Pumasok ka na sa kwarto at gawin mo na yung assignment mo. Agad ko namang sinunod si Daddy. Kinuha ko na ang backpack at sinimulang gawin ang homework ko. Patapos na ako noon sa aking assignment nang biglang tumunog ang phone ko. Hello, Jigs? Napatawag ka. Dude, naiwan mo yung isang libro mo dito. Anong libro? Yung sa physics. Alam mo bang may test tayo niyan bukas? Ha? Shucks, oo nga pala. Paano yan? Dadaan naman kayo dito bukas. Mag-aral ka na lang habang nasa daan. First period pa naman natin ng physics. Alam ko. Shucks! Napagalitan na nga ako ni Mami kanina dahil ngayon ko lang nagawang assignments ko. Tough luck, dude. Either kunin mo ngayon o mag-study ka na lang before sa klase. Kaya napaisip ako at napatingin sa oras. Try ko si Daddy, baka pumayag siya. O sige, tawagan mo na lang ako. Lumabas ako ng kwarto. Nakita kong nanonood ng TV si Daddy sa sala. Dad, umpis ako. Kaya agad siyang tumingin sa akin. I have a favor to ask. If it's okay with you. Saad ko sa kanya at hininaan ko ang volume ng TV. Sure, what is it? Pwede ho bang i-drive mo ko ulit kina Jigs? What? Now? Nagulat ako nung magsalita si Mami sa aking likuran. Why do you want your dad to drive you there? Natatakot akong sabihin sa kanya ang totoo. Babe, he asked me, not you. I don't care, Kenneth. If this is about schoolwork, you have to go there yourself. Saad ni Mami. Kaya tumayo si Daddy at pinigilan siya. Babe, please. Tumalikod lang si Mami at pumunta ng kusina. Ay, may nakalimutan ka? Tanong ni Daddy sa akin. Opo, yung libro ko po sa physics. Napailing na lang si Daddy. Inoff niya ang TV at pumasok na sa kwarto nila. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya at nakita kong nagpalit siya ng damit. Let's go! Yaya niya. At biglang lumabas si Mami mula sa kusina. Don't you dare go anywhere, Kenneth! Sigaw niya. Hindi na namin alam kung sinong tinutukoy niya.
kaya nagkatinginan kami ni Daddy. "What's going on here?" Tanong ni Francine nung narinig niyang sumigaw si Mami. "Babe, sasamahan ko lang naman si Kenneth." "No, that boy is too much," saad ni Mami at hinablot ang susi sa kamay ni Daddy. "Aray!" Napasigaw si Daddy sa sakit. "Oh, I'm sorry, baby," saad ni Mami. Tiningnan niya ang kamay ni Daddy, sabay tingin sa akin. "You?" "Mom, please be reasonable." Tinaas niya ang isang kamay niya para sapakin ako. "Babe!" Sigaw ni Daddy sa kanya, kaya napatigil siya. Umalis si Mami at pumasok na lamang sa kwarto. "Kenneth, why?" Tanong ni Daddy sa akin at nakita kong parang disappointed siya sa akin. "Dad, Don't say it." Pagputol niya sa akin. "Do you really need that book?" "Opo. First period kasi namin ng physics at may test kami bukas." Saad ko sa kanya habang nakayuko ang ulo ko. "Ay, come on, let's go." "Can I come too, Dad?" Tanong ni Francine. "No, baby. You stay and do your homework." "But I'm done with my homework, unlike Kuya." "I'm sorry, baby. Keep your mommy company." Saad ni Daddy sa kanya at hinalikan niya ito sa noo. "Baby, you're leaving." Paalam ni Daddy kay Mami, pero hindi ito sumagot. Sumakay na kami ng elevator, pababa sa parking lot. "Dad, magta-taxi tayo?" Ngumiti siya at sumagot ng no. Lumabas na kami at dinala niya ako sa kabilang side ng parking lot. "Anong sasakyan natin? Kinuha ni Mami ang susi ng kotse, di ba?" "Alam ko." Sagot niya habang naglalakad kami papunta sa dulo ng parking lot. At huminto kami sa tapat ng isang gate at merong kinuha si Daddy sa bulsa niya. "Susi?" Tanong ko at tumango naman siya. Binuksan niya ang gate. "Stay there." At pumasok na siya sa loob. Nakita kong may umilaw sa loob. At narinig kong may pintong bumukas sa loob at sumara ito. "Dad?" Tawag ko sa kanya. Nang biglang may umandar na kotse at napaatras ako sa gulat. "Tumabi ka, Kenneth!" Sigaw niya mula sa loob, kaya tumabi ako at biglang lumabas ang kulay pink na Volkswagen Beetle. Napanganga ako nang makita ko si Daddy sa loob nito. "What are you waiting for? Get in!" At dali-dali akong sumakay at tinignan ang interior nito. "Dad, kaninong kotse to?" Gulat kong tanong. Tumawa siya at sinabing, "Mine, son." Kampanteng-kampante si Daddy habang minamaneho ang kulay pink nitong kotse. Dad?" "I know, this is my first car." "Sa lahat ng kulay, Dad, bakit ito ang napili mo?" Natatawa kong tanong sa kanya. "Well, your mom didn't give me any choice." "Si Mami? Bakit?" "Dahil siyang nagbigay sa akin nito. Alam mo ba kung bakit pink ang kulay?" "Why?" "Para daw walang ibang babae ang sasakay nito at i-assume nila na bading ako." Natatawang kwento ni Daddy.
Ito pala ang ginamit nila noon nung una silang pumunta ng Baguio. First date nilang dalawa. At, oh God, don't tell me. Tumango siya at tumawa. This is where we made you. Natatawang saad niya. You are one disgusting man. Ani ko sa kanya. Tinawagan ko si Jigs na papunta na kami sa kanila. Hihintay niya daw tayo, Dad, sa labas. That's good, para makabalik tayo agad. Nagkwentuhan kami ni Daddy tungkol sa school, sa barkada at kay Sofia. Mabait ba siya, Third? Sobra, Dad. Kabaliktaran ni Mami. Hey, don't compare your mom to anyone. And I don't want you to badmouth her. Okay? I'm sorry, Dad. Pero yun po talaga ang totoo. Sobrang bait ni Sofia at maganda. Nakangiti kong saad sa kanya, kaya napangiti rin si Daddy. That's good. Kahit hindi maganda, as long as mabait at mamahalin ka. Yun ang importante. Approve sa akin yun. Sagot ni Daddy. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi niya. Ayun si Jigs. Ani ko kay Daddy nung malapit na kami sa bahay nila. Ayun din ang mami niya. Saad ni Daddy nang makita naming lumabas mula sa gate nila si Tita Mildred. Kenneth, ikaw ba yan? Nagulat si Jigs nung huminto kami sa harapan niya. I know, akin na yung libro ko. Natawa siya sa kulay ng sasakyan namin. Ano ba yan, dude? Tawa ng tawa si Jigs. Tito Kenneth, ang sosyal ng kotse natin ah. Biro nito kay Daddy. Thanks, Jigs. Oh my God, Ken. What happened to your other car? Pati si Tita Mildred ay nagulat rin. Tinest drive ko lang to. Matagal ko na kasi tong hindi nagagamit. Oh my, parang... Natatawang saad ni Tita Mildred. Jigs, Tita, alis na po kami. Paalam ko sa kanila. Sige, ingat kayo ah. Saad ni Jigs, sabay hila na sa kanyang ina para pumasok na sa loob. Kenneth, Ken, ingat kayo. Sige, Mil, salamat. At umalis na kami. Hindi ba tama ang mami mo? Saad ni Daddy at natawa na lang ako. Ayokong dalhin to sa school ah. Nakakasira ng pogi points. Ani ko kay Daddy. Son, don't insult my Pinky. Oh, I'm sorry, Pinky. Biro ko na bang sagot? Ang tanging narinig namin kay Mami nung bumalik na kami sa kanya pagdating namin sa kondo. Mom, Dad, papasok na po ako sa kwarto. Dad, thank you. Paalam ko sa kanila. Inisnab ako ni Mami, pero nginitian naman ako ni Daddy. I'm sorry. Narinig kong saad nito kay Mami. No babe, I'm sorry. Nasugatan ka ba? Concerned siya sa kamay ni Daddy. Napangiti na lang ako. Ngayon, alam ko na kung bakit sinabi ni Daddy sa akin noon na kahit anong mangyari, mananaig pa rin daw ang pagmamahal ni Mami sa amin. Lalo na raw sa kanya. Ilang beses ko nang nakitang galit na galit si Mami kay Daddy. But at the end of the day, nilalambing pa rin siya nito. You have to give your mom some credit. Hindi ganyan ang ugali niya noon. Kinatatakutan niyan sa opisina at walang sinasanto. Lalong-lalo na kung pumalpak ka sa project.
Kwento sa akin ni Daddy. Unconditional love. Yun palang natagpuan ni Mami kay Daddy. Ani ko sa aking sarili nang papasok na ako sa kwarto ko. Dinaanan namin si Jigs kinabukasan at hinatid nila kami sa school. Ingat kayo and good luck, sabi ni Daddy sa amin ni Jigs. Thank you, Dad, Mom. Yun lang ang sinagot ni Mami sa akin. Galit ba Mami mo? Tanong ni Jigs nung binuhat na namin ang project namin. Papasok sa school. Oo, muntik pa nga akong suntukin eh. Ang bangis talaga ng Mami mo. Kaya hindi ako nagpupunta sa inyo eh. Wala na yun. Tara, dalhin na natin to sa classroom. Good morning, Kenneth. Bati ni Sofia sa akin nung nasa classroom na kami. Hi, good morning din. Hindi ko mapigilan ng ngumiti. Halika na, sabi ni Jig sa akin. Dahil pansin niya na nagtititigan lang kami ni Sofia habang nakangiti kami pareho. Loko ka talaga, sabi ko sa kanya. Ano, nasagutan mo ba lahat? Tanong ni Jig sa akin nang matapos ang physics class namin. Tulala nga ako eh. At tinawanan lang ako ni Jigs. Kenneth, tinawag ako ni Sofia. Ate ka muna, Jigs. Paalam ko sa kanya at agad na akong lumapit kay Sofia. Bakit may pasa ka sa mukha? Wala to. Anong wala? May kaaway ka ba? Tanong niya sa akin habang hinihimas ang pasa ko. Wala akong kaaway. Nga pala, alam na ng parents ko yung tungkol sa atin. Ikinagulat niya ang sinabi ko. Alam na nila? Oo, nakita pala nila tayo sa mall ng Biyernes. Kaya pala may pasaka eh. No, it's not what you think. Naging careless lang ako. That's all. Sabi ko sa kanya at nakita kong nag-aalala siya. Don't worry, I'm okay, babe. Nakangiti kong saad sa kanya. At bigla naman siyang nag-blush at ngumiti sa akin. Ang ganda talaga ni Sofia, lalo na kapag umingiti siya. Kaya lahat ng mga kaklase at mga schoolmates namin mga lalaki ay naiinggit sa akin dahil ako ang sinagot niya. Marami na kasing nanligaw sa kanya. May chismis pa nga na may 3 teachers na lalaki ang nanliligaw sa kanya. Pero inignore niya rin lahat ito dahil ako ang gusto niya. 3rd year pa lang kami nung sinimulan ko siyang ligawan. At pangako niya sa akin, kung makakapaghintay ako, ay sasagutin niya ako pagdating namin ng 4th year. Kaya nung nag-date kami ng Biyernes, hindi ko inaasahan na sasagutin na pala niya ako. Ang akala ko isa lang to sa mga dates namin. Sabay tayo ng lunch mamaya. May dala akong pagkain para sa atin. Oo ba? Basta kasama kita palagi, babe. At napangiti na naman ito. Ay siya nga pala. Tanong niya. Iniimbitahan ka ni Mami mag-dinner sa bahay ngayong Sabado. Bigla siyang napatigil. Dinner? Bigla siyang nautala. Oo, gusto kanyang makilala. Ako? Gusto akong makilala ng mami mo? Napapalunok pa ito ng laway. Pansin kong parang natatakot siya. Oo, don't worry. Andito naman ako. And besides,
Hindi naman ng Google Pay ang mami ko. Natatawang saad ko sa kanya. Napasimangot siya sa sinabi ko. Kenneth, meron kang pasa sa mukha. Ngayon, sasabihin mong hindi ng Google Pay ang mami mo? I promise, gusto ka lang niyang makilala. Nothing more. Hinawakan ko ang kamay niya at humalik ako sa palad niya. I promise, babe. Assurance ko sa kanya. Alright, basta wag mo kong iiwan na kaming dalawa lang, ha? Pag-aalala niya. Hindi mangyayari yan. Besides, may kakampi naman tayo. Sino? Daddy ko. Kaya napangiti siya. Uwian na. Sabay kaming lumabas ni Sofia sa gate habang hinihintay namin ang aming mga sundo. Kuya! Tawag ni Francine kasama ang kaklase niya. Hi Francine! Bati ni Sofia. Hi ate! Natatawa ring bati niya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Kuya, uy! Pangungulit niya sa akin at nakita ko na pangiti lang si Sofia. Shut up! Saad ko sa kanya. Kenneth, hayaan mo na. Pigil ni Sofia sa akin. 2 against 1. Woo! Pangaasar pa ni Francine at tumayo to sa tabi ni Sofia. Unang dumating yung sundo ni Sofia. Take care, babe. Sabi ko sa kanya. Ikaw rin. Bye, Francine. Bye, ate. At sumakay na siya sa kotse nila at umalis na ito. Wala man lang kiss, kuya. Biro ni Francine sa akin. Shut up, Franz. At tinawanan niya lang ako. Kenneth, una na ako. Paalam ni Jig sa akin nung sumakay siya sa kotse ng mami niya. Sige, Jigs, ingat. Ayan na si Daddy. Saad ni Francine at sumakay na rin kami sa kotse. Hi, Dad. Bati namin sa kanya. Hi, guys. At umalis na kami. Dinaanan na muna namin si Mami sa office bago kami umuwi ng kondo. How's school? Tanong ni Mami sa amin. It's going great, Mom. Sagot ko naman sa kanya. That's good to hear. Mom, Dad. Yes? Sagot ni Daddy. Tuesday po bukas. So? Sagot naman agad ni Mami. Remember, I'm going to sleep over at Jig's house. Paalala ko sa kanila. At napansin kong nagkatinginan sila ni Daddy. Make sure na dala mo yung vitamins mo, okay? Paalala ni Mami sa akin. Hinanda ko na po. Sagot ko sa kanila. At nakita ko na nakangiti lang si Daddy sa akin. Pagdating namin sa condo ay agad na kaming nag-dinner. At pagkatapos, nagpaalam si Daddy na pupunta muna sa rooftop. Nakita naman naming sumunod si Mami sa kanya. Oh God! Saad ni Francine. Bakit? Do you really need to ask, Kuya? Sandali akong napaisip. Oh, yun lang ang tanging nasabi ko nang ma-realize ko kung anong ibig sabihin niya. Tumalikod lang si Francine at pumasok na sa kanyang kwarto. Parents ko talaga, sobrang hot sa isa't isa. Kinabukasan, ready ka na? Tanong ni Jig sa akin pagkatapos ng huling klase namin. Yeah, sagot ko naman sa kanya. Kenneth, tawag ni Sofia.
O susunod na lang ako sa'yo. Sabi ko kay Jigs at tumango naman siya. Yes, babe? Tanong ko kay Sofia. Mag-i-sleep over ka ba mamaya kina Jigs? Oo. Hindi pala tayo mag-uusap nito mamaya? Mag-uusap pa rin. Dala ko naman yung tablet ko. Sabi ko sa kanya, kaya napangiti ito. Mamimiss kasi kita eh. Nahihiyang saad niya. Ako nga rin eh. Kaya yun ang unang nilagay ko sa bag ko. Sabi ko sa kanya. At hinawakan naman niya ang kamay ko. Sabay na kaming lumabas at naghintay sa labas ng gate. Napansin kong nakatingin sa amin ang mga schoolmates namin. At proud naman akong nakahawak sa kamay ni Sofia. Ayan na ang mami ko. Saad ni Jigs. At nagpaalam na ako kay Sofia. Ingat ka ha. I will. Ikaw rin, ingat. Pero hindi pa rin niya binitawan ang kamay ko. Kenneth. Yes? Sabay lapit ni Sofia sa akin. At hinalikan ako sa pisngi. Ingat ka. Sabay bitaw sa kamay ko. At sakto namang dumating yung kotse nila. Kaya agad-agad siyang sumakay. Score! Sigaw ni Jigs. Kaya natawa na lang ako. Loko ka talaga. Kaya ayun, nakangiti akong sumakay sa kotse nila Tita Mildred. Hi tita! Bati ko sa kanya at humiti naman siya sa akin. O, dadaan na muna tayo ng grocery store ha. Hindi kasi ako nakapamili kahapon. Nakalimutan ko palang sa bahay ka nga pala ngayon matutulog, Kenneth. Okay lang po, tita. Saad ko sa kanya. At pagkatapos mag-grocery, ay umuwi na kami kina Jigs. Pumasok naman kami agad sa kwarto niya para maglaro ng video games. Gusto niyo ng snacks? Tanong ni Tita Mildred. No thanks, tita. Salamat na lang, mama. Alright, kung may kailangan kayo, pumunta lang kayo sa kusina, ha? Sige po. Sagot ko sa kanya. Naghapunan kami nung gabing yun at sinabihan kami na gawin ang assignments namin. Opo, ang sabay naming sagot ni Jigs. Pinapapunta ni Tita Chelo si Sofia sa inyo? Tanong ni Jigs nung nasa kwarto niya na kami. Oo, gusto niyang makilala. Good luck. Sad naman ni Jigs sa akin. Kinakabahan nga ako eh. Okay lang yan. Nandiyan naman si Tito Kenneth. Paalala niya. Oo nga, pero iba pa rin si Mami eh. Alam mo naman yun. Unpredictable. Tumawa lang si Jigs at tinapik ako sa balikat. Late na namin natapos ang assignment namin dahil naglaro pa kami ng video games. Kung hindi lang pumasok ang mami niya, ay hindi pa siguro namin nagawa ang assignment namin. Binilhan ako ng airbed ni Daddy dahil hindi na kami kasya ni Jigs sa kama niya. Kaya ito ang ginagamit ko kapag nag-i-sleep over ako sa kanila. Alauna na ng madaling araw nang magising ako dahil naiihi ako. Lumabas ako ng kwarto para magbanyo. At napansin ko namang nakabukas pa ang ilaw sa kwarto ni Tita Mildred. Padadaanan mo talaga to dahil nasa dulo lang ng kwarto niya ang banyo. Nakabukas na kaunti ang pinto ng kwarto niya. Pero hindi ko to sinilip dahil naiihi na talaga ako. Marami kasi akong nainom na coke kanina. Kinokontrol kasi ni Mami ang soft drinks na iniinom namin. Dahil hindi raw tama sa katawan ng maraming sugar, lalo na carbonated ito.
Kaya gusto ko dito mag-sleepover kina Jigs. Dahil nakakakain at naiinom ko ang pinagbabawal ni Mami sa amin. Nang matapos na akong mag-CR, naglakad na ako pabalik sa kwarto ni Jigs. Nang bigla naman akong may narinig na ingay sa loob ng kwarto ni Tita Mildred. Kaya dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa nakamukhang pinto. Doon ko nakitang parang balisa sa kama si Tita Mildred. Binabangungot yata siya. Ani ko sa aking sarili dahil pansin kong nakapikit ang mga mata niya at nangingiwi ang ekspresyon sa mukha niya habang ito'y nakakumot. Kailangan ko siyang gisingin. Ani ko sa aking isipan. Pumasok naman ako agad sa kwarto niya at nagmamadaling lumapit sa kanya. Tita Mildred, gising po kayo. Binabangungot. Napatigil ako nung nakita kong nagulat siya sa pagising ko sa kanya. Kenneth? Ay tita, hala, sorry po. Agad akong tumalikod at nagmamadaling lumabas ng kwarto niya. At agad na pumasok ako sa kwarto ni Jigs. Nakatapat lang naman ang kwarto niya. Ha? Kenneth? Nagising si Jigs nung pumasok ako. Oo. Sagot ko. Saan ka galing? Umihilang ako, Jigs. Balisa akong sagot sa kanya. Sabay higa sa kama at nagkumot ako. Napamura na lang ako ng mahina. Matulog ka na, maaga pa tayong ihahatid ni Mami bukas. Saad niya sa akin. Pinagpapawisan ako at kinakabahan dahil sa nangyari kanina. Nakita kong bumukas ng konti ang pinto ng kwarto at sumilip sa labas si Tita Mildred. Nakatingin lang siya sa akin habang nakahiga ako sa airbed ko. Hindi niya isinara ang pinto. At maya-maya'y nakita ko namang bumalik na siya sa kwarto niya. At sa hinihigaan ko, kitang-kita ko ang kanyang kwarto. Nakita ko siyang pinatay ang ilaw ng kwarto niya at binuksan ng maliit na lampshade sa tabi ng kama niya. Kita ang harapan niya at umupo siya sa gilid ng kama. Nasuot lamang ang bathrobe niya. Minamasahe niya ang kanyang batok at likuran. At dahan-dahan namang lumuluwag ang nakabalot sa kanya habang gumagalaw siya. Napapamura ako ng mahina nung makita ko ang hinaharap niya. At marahan na naglakbay ang kamay niya sa kanyang hinaharap. Patuloy naman akong pinagpapawisan at kinakabahan. Alam ba niyang nakikita ko siya? Tanong ko sa aking sarili. Tumayo siya at marahan at inanggal ang nakabalot sa kanya. Hinayaan niya lang itong mahulog sa sahig. At doon, nakita ko ang kanyang magandang hubog. Wow! Muli akong napamura ng mahina. At lalo akong pinagpawisan habang nakatingin sa kanya. Nilalaro niya ang kanyang dalawang timplem habang nakatingin siya sa akin. Lumakad siya papunta sa pinto at tumingin sa akin. Lumakbay ang kamay niya sa kanyang ibaba. Napapalunok-laway na lang ako sa aking nakikita. Hanggang sa dahan-dahan ko na rin ginagalaw ang aking kamay papunta sa aking ibaba. Napansin niya siguro ito dahil nung ginawa ko yun ay bigla siyang ngumiti at sinara ang pinto. Ano ba yan? Bitin. Dismayado kong saad.